Ang dilim. Alis na kami. Ito tayo PGH. Madilim pa, 4 ng daling araw. Alis na kami. Ha? LRT Tambo, no? Maclaran. Pakita ng camera ko talaga. Kaya may ito maliwanag to eh. Bibigay daw niya atin. Ha? Bibigay niya. Bigay niyo sa'yo? Cellphone niya? Maliwanag na may tindahan. Oh. Oh. Saan po ito? Laboratory. Ito ka lang laboratory saka ultrasound ka lang. Matagalin po mo. Matris, kailan na schedule? Saan ba? Dito, di ba? Wala naman ah. Ha? Ano oras na ba? Kasi 80 pa lang. Tapos ka. Ha? Ano yan? Nangalan? Ha? Hindi mo po. Bakit doon at baka ano? Ano? Balik daw. Balik sa Balik tayo. January 22. 22. Opo. Ito na. Diyan ako na-admit. Diyan. Bakit? Ano sakit mo dati? Na-admit ako diyan dati. Ano daw yon, yung hinihika ako tapos malnouris. Pero ngayon, ang taba-taba ko. Malnouris, no? Tapos itinakas kami ni Papa. Hindi kami hindi nagbayad si Papa. Kasi ganito rin yun, magpapasko rin yun. Kaya niya tinakas. Oo. Diyan. Diyan kasi mga malnutrition. Tapos 6 months kami. Diyan. 6 months kami tumira dyan. Dahil malnouris ako. 6 months tagal ah. Oo, malnouris nga kasi. Pati si Jenner nga nun. Kapatid ko, naano na rin yun eh. Kasi
Imbis hindi i-admit, in-admit na lang siya kasi walang magbabantay kay Jin. O, dito yun na dito. Sabi ni Mama, nung na-hospital si Mama dati dito sa PGH, sabi ko pa naman, ayoko nang bumalik dito PGH. Kasi ang gala, ako pa rin pala babalik. Ako pa may sakit. Ay, nako. Di mo talaga alam ang buhay ng tao. Pagod. Kakat na. Daldal nito. Padaldal ba? Hindi naman. Hindi naman nalata. Di alata. Lata eh. Ay, nako. Latry ko rin dito pumila sa pharmacy na rin. Yung pala dito na. Yan, walang pera mo, walang pera. Mama nun, umiyak talaga ako. Baka kami dal pera. Tapos binigyan na lang din ako. Lahat ng sacrifice. I can handle. Uwi na kami. Maaga na ka, ano? Uwi. Kaya kami jeep. Hello mga kamay! So ayun nga, galing nga yung PGH no, December 21, babalik kami January 22. Pero di namin alam ano ibabalik namin doon, kung sa OPD pa rin ba o sa main building. Kasi main building yung pinunta namin kanina. Buti na lang kamo, may nakausap kami na sanay na doon, pabalik-balik na. Nung binasa niya yung ano namin, yung form, may nakalagay na ward. So sabi niya, agad hindi yan dito sa OPD. Doon po yun sa main building, ang ward 16. So, tanong-tanong, bago kami pumunta ron, sabi ng guard, bayaran nyo muna yung 300 para pang ultrasound. Ultrasound 300, di ba? Mura na. Pwede namin pabawasan sa doon sa MSS, sa SWA o Social Services. Kaso lang matatagalan pa kami. So binayaran na lang namin since may extra naman kami. And then tinuro lang kami kung saan pupunta. Nadaanan namin yung blood bank, nadaanan namin yung chapel. Hanggang napunta kami sa main building. Hinanap namin sa second floor ang ward 16. So ayun, nakita nga namin. Nung pumunta kami doon, nung nandun na kami, marami nandun na mga mayuma, halos lahat ang sakit ng mga, hindi halos, talagang sila lahat mayuma ang sakit. Yung iba, i-admit agad. Yung tatlo doon, i-admit na. So, operahan na sila. Halos sabay-sabay kami ng buwan na humunta. August din sila. Kaso sila, at least ngayon, di ba? Magastusan man sila ngayon December na sabi natin na di sila makapag-celebrate ng Christmas. At least by January, at least na yung feeling ng mga babae, mga asawa nila na hindi na mangangamba sa sakit. Di ba? Operahan na, luluwag na yung pakiramdam. So okay, mas importante yun kaysa mag-celebrate ka ng Christmas na andyan yung pangamba, andyan yung nasaktan ka pa. Para sa akin mas okay yun. Ngayon, habang naghihintay kami doon, nung pumasok na si Mrs. sa loob, may kinausap yung isang babae na operahan agad, doktora. So, nagtanong yung asawa ng babae ng naoperahan, ano ba ang dahilan bakit may mayoma? Doon ko din nalaman. Una-una sabi ng doktora, ang pinaka main dahilan is yung pag may menstruation ang babae, naliligo or nagbabasa. So yung dugo namumuo, hindi na ilalabas. Kasi nga pag nag-mens ka, pag naligo kayo, nagbasa ka, partly minsan yung iba hindi talaga lumalabas. So namumuo yun. Namumuo. Dugo pala yung mayoma na namumuo.
So, sa mga babae nakikinig, nagmi-mens, huwag na kayong maligo within 3 days. Di baling mangamoy kayo. Ang importante, safe naman yung katawan nyo. Hindi kayo magkamayuma. Secondly, is dun sa mga kinakain, partly dun sa mga mamantikain, sa mga matataba. So, yun. So, kayo mga babae, ingat kayo lagi sa mga, lalo pag nagmi-mens kayo. Huwag kayong magbasa, huwag kayong magligo within 3 days. Wala na mag-umpisa. Punas-punas lang siguro sa gilid-gilid, pero yung pinaka-main na nilalabasan, huwag nyong basain. No? So, ayun nga, advice lang, huwag na ulit gawin ang maligo o magbasa pag nag-mens within 3 days. And judge no one, nobody, only God can do. Diba?